Ipinaalam ng leader ng Heaven's Mandate sect sa kanyang mga tagasunod na sobra ng hamina ang lakas na panlaban ng kanilang sekta dahil sa utos ng bansa na lipulin sila. Napagpasyahan niyang hindi na matalinong targetin pa si Xu Jingming, inutusan niya ang kanyang mga kultista na magtago muna at hintayin ang sukdulan ng pagtaas ng Origin Energy Tide, kung kailan bababa ang kanilang kataas-taasang Diyos upang pagkalooban sila ng walang hanggang buhay. Yumuko naman ang kanyang mga tapat na tagasunod habang sumisigaw ng papuri sa kanilang Diyos. Sa Magic City University, nakipagkita ang pagod na si Xu Jingming kay Vice Principal Ling Shuang, ipinaliwanag niyang pagod na pagod siya matapos panatilihin ang kanyang kakayahan sa sukdulang estado sa loob ng 17 oras upang pilitin ang isang breakthrough. Para matulungan siyang makabawi, inalok siya ni Ling Shuang ng kumikinang na pakete ng Senbei crackers. Nagulat si Xu Jingming nang makilala niya ito bilang isang pambihirang B-class resource mula sa isang lihim na dimensyon, unang beses niya itong makita ng personal. Pagkagat pa lamang niya rito ay agad na bumalik ang kanyang enerhiya. Ngumiti si Ling Shuang at sinabing ang meryendang yun ay nagdadala ng swerte, umaasa siyang matatalo niya ang Jing University sa National University League at makukuha ang unang pwesto. Pagkatapos nito, hiniling ni Ling Shuang kay Xu Jingming na maging kapitan ng koponan ng Magic City University para sa liga, habang nakatingin sa pakete ng meryenda, tinanggap ni Xu Jingming ang posisyon at nangakong mananalo sa kampyonato anuman ang mangyari. Dahil natuwa, sinabi ni Ling Shuang na ipopost niya ang pinal na listahan ng koponan sa website ng paaralan. Kinabukasan, nagtipon ng mga excited na estudyante sa labas habang tinitingnan ang kanilang mga cellphone para sa bagong roster ng koponan. Nakasaad sa anunsyo na ang freshman na si Xu Jingming ang magiging kapitan, si Senior Kang Shi ang vice captain, at si Senior Yao Fang naman ay miyembro ng koponan. May ilang estudyanteng nag-aalala na masyadong mapanganib na gawing kapitan ng isang freshman at iminungkahi nila si Kung Shui sa halip, ngunit may iba namang nagsabing hindi kayang talunin ni Kung Shui, na nasa tier 4 na mid-rank, ang mga tier 4 na high-rank fighters ng Jing University, kaya si Xu Jingming lamang ang tunay nilang pag-asa upang manalo. Natulala si Li Chongji habang nakatitig sa kanyang cellphone, napagtanto niya kung gaano kalakas si Xu Jingming para maging kapitan at mapait niyang inaming hindi niya kayang ikumpara ang sarili niya sa isang halimaw na tulad nito. Habang naglalakad sa campus, binati ni Chi Dongxia ang kaibigan niyang si Song Qiuqiu at tinukso itong kapitan na raw ngayon ang kanyang lalaki, agad namang umiwas si Song Qiuqiu at iginiit na wala pang opisyal sa pagitan nila ni Xu Jingming. Itinuro ni Chi Dongxia na bumisita si Song Qiuqiu kay Xu Jingming noong New Year's Eve at nagtaka kung bakit hindi niya ito napaibig kahit silang dalawa lang sana. Ibinunyag ni Song Qiuqiu na isinama niya si senior sister Jiang. Napahawak na lamang sa noo si Chi Dongxia at tinanong kung bakit niya isasama ang romantikong karibal niya. Ipinaliwanag ni Song Qiuqiu na mabuting tao si Jiang at makokonsensya siyang kumilos ng palihim. Nang tanungin siya ni Chi Dongxia kung paano niya kayang makihati sa pag-ibig, inamin ni Song Qiuqiu na wala siyang problema rito dahil ganoon din ang nararamdaman ni Jiang. Hindi makapaniwala si Chi Dongxia sa sinabi ng kanyang kaibigan. Ipinaliwanag pa ni Song Qiuqiu na sa bilis ng paglakas ni Xu Jingming, siguradong maraming babae ang maakit dito sa hinaharap, kaya mas mabuti nang makihati sa isang taong gusto rin niya. Tinihil na lamang ni Chi Dongxia ang pakikipagtalo, dagdag pa ni Song Qiuqiu, masyado pang maaga dahil hindi pa naman sila tinatanggap ni Xu Jingming. Binalaan naman siya ni Chi Dongxia na huwag nang maghintay dahil kapag natapos ang liga, lalo pang sisikat si Xu Jingming at mas maraming magagandang babae ang lalapit dito. Tinamaan si Song Qiuqiu sa sinabi nito at napagtanto niyang kailangan na niyang kumilos agad. Sa bahay ng kanyang master, pinuri ni Yang Zhentian ang mapagpasyang kilos ni Xu Jingming sa lihim na dimensyon matapos marinig ang detalye mula kay senior brother Jiang. Sinabi niya kay Xu Jingming na ang lubusang pag-aalis sa mga banta ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang problema sa hinaharap, mapagkumbabang sumagot si Xu Jingming na nagawa lamang niyang magsapalaran dahil sa mga protective talisman ni Yang Zhentian at Principal Ling. Ipinaliwanag ni Yang Zhentian na ginawa ang kanyang talisman upang gamitin, ngunit hinimok niyang suklian ni Xu Jingming ang proteksyon ni Principal Ling, sapagkat nag-effort siya upang iligtas ang kanyang buhay. Napangiti si Xu Jingming, bilang isang estudyante nito, naintindihan niya ang kanyang ibig sabihin. Nang tanungin tungkol sa kanyang kasalukuyang combat power, isiniwalat ni Xu Jingming na nasa sukdulan na ng tier 4 ang kanyang base strength, ngunit sa paggamit ng Thunderpole State ay kaya niyang lumaban sa isang tier 5 low-rank opponent. Nagulat si Yang Zhentian na ang isang tier 3 student ay may lakas upang makalaban ng isang tier 5 expert.
Ipinaliwanag naman ni Xu Jingming na sinuwerte siyang makapag-breakthrough ang kanyang indestructible Thunder Body patungo sa ikalimang yugto. Binanggit ni Yang Zhentian na matindi ang natatanggap na batikos online ni Principal Ling dahil sa inilabas nitong team roster, kaya hinikayat niya si Xu Jingming na gamitin ang kanyang lakas upang patunayang tama ito. Tinanong ni Xu Jingming kung dapat ba niyang haminin si Vice Captain Kung Shi, ngunit iminungkahi ni Yang Zhentian ang mas simpleng paraan, kunin lamang ang unang pwesto sa School Glory rank ang nakasalukuyang hawak ni Kung Shi. Napagtanto ni Xu Jingming na tuluyan niyang nakalimutan ang virtual training system at inaming dati ay inakala niyang wala itong silbi. Hinikayat siya ni Yang Zhentian na subukan ito dahil napakalaki raw ng pakinabang nito. Sa loob ng practical training building, dumaraan ang mga estudyante sa hanay ng mga advanced virtual reality stasis pods. May dalawang estudyanteng nag-uusap sa malapit, nagyabang ang isa na malalampasan niya ang ika-10 palapag at maaabot ang 10,000 combat power, ngunit pinaalalahanan siya ng kanyang kaibigan na imposibleng labanan ng sabay-sabay ang 20 Tier 2 beasts para sa antas niya. Isang staff member ang naghatid kay Xu Jingming sa isang top-tier virtual cabin na nakalaan lamang para sa mga S-class students. Nakilala siya ng mga estudyante sa paligid at natuwang sa wakas ay magsasanay na rin ang S-rank freshman. Agad nilang naisip na ipinost online ang balita upang makita kung kaya ba niyang talunin si Kung Shi. Sumabog sa diskusyon ng campus forums tungkol sa kung sino ang mas malakas, ang Thunder Emperor o ang Iron Bear, sabik na sabik ang lahat na makita ang tunay na combat power ni Xu Jingming. Pumasok si Xu Jingming sa stasis unit at nagsara ang salamin sa ibabaw niya habang mino-monitor ng staff member ang terminal. Sa loob ng AI system, ipinaliwanag ni Eva na gagawa ang sistema ng simulated body na eksaktong tumutugma sa kanyang tunay na pisikal na lakas. Hiniling nito kay Xu Jingming na ilabas ang kanyang combat abilities upang makalibrate ang sistema. Sinabi naman ni Xu Jingming na magsimula na sila. In-scan ng pod ang kanyang physical data at isinabay ang kanyang katawan sa system. Bago magsimula ang transfer, ipinikit ni Xu Jingming ang kanyang mga mata habang isang matinding liwanag ang naglipat ng kanyang isipan papunta sa simulation. Pagmulat niya ay nasa isang napakalaking bulwagan siya na may puting haligi. Sa harapan niya ay may dambuhalang monumentong marmol, nakilala niya itong rangkang board ng universidad at humanga siya nang makitang mahigit 4,200 estudyante ang nakalista rito. Sa pinakataas ay si Kung Shi na may mahigit 500,000 combat power, doon tuluyang naunawaan ni Xu Jingming kung bakit maraming estudyante ang nagdududa sa kanya, napakalaki nga naman ang agwat sa pagitan ng isang unranked freshman at ng pinakamalakas na senior. Biglang lumitaw ang isang fairy-light holographic girl na nagpakilalang si Eva. Binati niya si Xu Jingming at sinabing pumili ito ng B-class battlesuit at sandata. Lumutang sa hangin ang iba't ibang holographic weapons, ipinaliwanag ni Eva na kailangan lamang niyang hawakan ng isang sandata upang ma-equip ito at maaari rin niyang baguhin ang bigat nito. Inabot ni Xu Jingming ang isang mahabang sibat, agad siyang nagsuot ng madilim na combat suit habang hawak ang kanyang sibat. Tinanong siya ni Eva kung handa na siya at sumang-ayon naman siya. Nag-countdown si Eva at sinimulan ang trial ng unang palapag, habang kumikislap ang isang magic circle sa likuran ni Eva, inilipat si Xu Jingming sa isang tahimik na damuhan na lugar, habang hawak ang kanyang sibat, isang grupo ng dambuhalang pulang matang rhino beasts ang sumugod palabas ng hamog at dumiretso sa kanya. Kalmadong nagpakawala si Xu Jingming ng gintong kidlat mula sa kanyang libreng kamay. Sa isang napakalakas na pagsabog ay agad na nalipol ang mga halimaw. Pagbalik niya sa bulwagan, sinabi ni Eva na nalampasan niya ang unang palapag at inalok siyang magpahinga muna, ngunit sinabi ni Xu Jingming na ipagpatuloy nila ito ng walang tigil. Samantala, sa senior dormitory, nagrereklamo ang ilang senior students tungkol sa team announcement, iginiit nilang mas karapat dapat maging kapitan si Kung Shi na isang tier 4 na mid-rank kaysa sa isang freshman, ngunit kalmadong ipinagtanggol ni Kung Shi ang desisyon at sinabing sapat ang hilaw na lakas ni Xu Jingming upang maging kapitan. Isang frustradong kaibigan ang nagsabing hahamunin niya mismo ang freshman, ngunit agad yung tinanggihan ni Kung Shi dahil naniniwala siyang may dahilan si Principal Ling sa kanyang naging pasya. Biglang sumingit ang isa pang estudyante habang nakatingin sa cellphone nito. Sinabi niyang nagkakagulo na ang forums dahil kakapasok lang ni Xu Jingming sa virtual trial at gustong makita ng lahat kung ano ang magiging ranking niya. Sa sofa, sinusuri ni na Kung Shi at ng isang senior student ang rankings ng virtual trial. Nagulat ang estudyante nang makita niyang biglang umakyat si Xu Jingming sa ika-42 pwesto na may 214,000 combat power mula sa dating 0 score. Pinatanong ni Kung Shi kung kailan nagsimula ang trial ni Xu Jingming. Nang tingnan ng senior ang kanyang device,
Ibinunyag nitong 3 minuto pa lamang mula nang magsimula si Xu Jingming. Agad na kinuwente ni Kung Shi na kung ganoon kabilis niyang nakuha ang score na yon, ibig sabihin ay nalampasan na niya ang ika-20 palapag habang may average na 9 na segundo lamang bawat palapag, isang imposibleng bilis. Lumapit pa ang isa pang estudyante at kinumpirmang ganoon din ang laman ng mga forum posts kaya malinaw na hindi system error ang nangyayari. Hinulaan ng senior na bagamat mas mabilis talagang mag-clear ng floors ang lightning users, tiyak na mahihirapan na si Xu Jingming sa ika-21 palapag. Sumang-ayon naman ang nakatayong estudyante at ipinaliwanag na may tier 4 na low-rank beast sa ika-21 palapag at ang paglagpas dito para maabot ang 240,000 combat power ay tanda ng pagiging kabilang sa pinakamalalakas na estudyante ng universidad, ngunit bigla itong natigilan habang nakatitig sa cellphone niya. Napasigaw siya nang makita niyang nalampasan na pala ni Xu Jingming ang ika-21 palapag. Hindi siya makapaniwalang napapanatili pa rin ito ang instant kill speed, sa ika-22 palapag kasi ay may 20th tier 4 na low-rank beasts. Muling nag-update ang phone at ipinakitang umakyat si Xu Jingming sa ika-35 pwesto na may 244,000 combat power. Kinakabahang iniulat ng senior na nalampasan na rin ni Xu Jingming ang ika-22 palapag at agad pang pinatay ang Armored Earth Dragon sa ika-23 palapag. Dahil sa nakakabinging lakas na ipinakita nito, aminadong mas malakas pala si Xu Jingming kaysa sa inaasahan ni Kung Shi. Samantala, sa ika-23 palapag, nakatayo si Xu Jingming nang walang kahit anong sugat sa tabi ng natalong Armored Earth Dragon. Masayang sinabi ni Eva na nagkakagulo na ang university forums dahil sa napakabilis niyang pag-clear ng mga palapag. Nanatiling kalmado si Xu Jingming dahil alam niyang normal lamang ang bilis niyang yun para sa isang may SS rank ability. Sinabi ni Eva na nalampasan niya ang ika-23 palapag at tinanong kung gusto niyang magpahinga, ngunit iniutos ni Xu Jingming na ipagpatuloy agad nila ito. Sinimulan ni Eva ang trial ng ika-24 na palapag at ibinunyag na 5 tier 4 na mid-rank Armored Earth Dragons ang kalaban dito. Agad na sumugod ang grupo ng berdeng kaliskis na mga dragon. Bumuo si Xu Jingming ng isang bowlang gintong kidlat at tumalon sa ere bago yun ihagis diretso sa mga halimaw. Pagsabog ng lightning sphere ay agad na nawasak ang lahat ng monsters. Binati siya ni Eva at sinabing lumampas na sa 400,000 ang kanyang combat power kaya nakapasok na siya sa top 10. Ibinunyag din itong ang ika-25 palapag ay may tier 4 na Peakstorm Thunder Bear at tinanong siyang muli kung gusto niyang magpahinga. Ngumiti si Xu Jingming nang marinig ang pamilyar na halimaw, tinanggihan niya ang pahinga dahil nais niyang subukan ang kanyang lakas at tingnan kung kaya niya itong patayin sa isang suntok lamang. Habang inaanunsyo ni Eva na nagsisimula ang ika-25 palapag, tinanong ni Xu Jingming kung ano ang magiging rank niya kapag nanalo siya. Ipinaliwanag ni Eva na ang mga estudyanteng nasa ika-2 hanggang ika-7 pwesto ay lahat natigil sa palapag na yun, tanging si Kung Shi lamang ang nakalampas dito at umabot pa ng kalahating oras bago niya nagawa yun. Kinumpirma ni Eva na kung matatalo ni Xu Jingming ang oras ni Kung Shi ay siya na ang magiging number 1. Biglang lumitaw sa battlefield ang isang dambuhalang Storm Thunder Bear na napapalibutan ng kumikislap na kuryente. Naalala ni Xu Jingming ang matinding laban niya laban sa uri ng halimaw na ito sa totoong mundo. Ngunit puno siya ngayon ng kumpiyansang mas madali na itong talunin. Iniimbak ni Xu Jingming ang kanyang sibat upang makipaglaban ng malapitan habang binabalot ng gintong kidlat ang kanyang katawan. Agad siyang sumugod sa halimaw na handang sumuntok. Umungal ang oso at tinangkang durugin siya. Ngunit bago pa ito makakilos ng maayos ay tinamaan na ito ni Xu Jingming ng isang lightning punch sa dibdib, lumikha yun ng gintong shockwave at sa lakas ng suntok ay tuluyang naglaho ang halimaw sa isang pagsabog ng liwanag. Pagbalik sa virtual hall, pinuri ni Eva ang malinis niyang estilo ng pakikipaglaban, kinumpirma nitong dahil sa one-hit victory niya ay nakuha niya ang unang pwesto sa leaderboard. Sa labas, nagkagulo ang mga estudyante dahil sa rankings. Namangha silang makita si Xu Jingming na umabot sa unang pwesto na may 510,000 combat power, hindi sila makapaniwalang madali niyang nalampasan si Kung Shi at natapos pa ang trial sa loob lamang ng 5 minuto. Natulala si Kung Shi habang nakatitig sa leaderboard, tinanong niya ang kanyang mga kaibigan kung gaano katagal bago umakyat si Xu Jingming mula 400,000 hanggang 510,000 combat power, sumagot ang senior na wala pang 20 segundo. Nagulat din ang isa pang estudyante dahil alam nitong may tier 4 na Peakstorm Thunder Bear sa ika-25 palapag, hindi niya maiwasang isipin kung anong klaseng halimaw si Xu Jingming upang mapatay yun ng ganoon kabilis. Napaisip pa siya kung ganoon ba talaga kalakas ang isang S-rank ability,
tahimik namang nakinig ang senior habang inaamin ni Kung Shi ang napakalaking agwat ng lakas sa pagitan nila. Tinanggap ni Kung Shi na tama si Principal Ling Shuang sa pagpili sa freshman bilang team captain. Sa loob naman ng simulation, gumawa si Eva ng digital pen at board, binati niya si Xu Jingming at sinabing lagdaan nito ang kanyang pangalan upang opisyal na makuha ang rango. Nilagdaan ni Xu Jingming ang screen at agad na nag-update ang sistema, ipinapakitang nasa pinakataas na ang kanyang pangalan na may score na 514,000. Dahil sa pagmamalaki, tinanong ni Xu Jingming kung siya na ba ang unang tier 3 high-rank student sa kasaysayan na nakapag-clear ng ika-25 palapag. Tinukso muna siya ni Eva bago sinabing hindi siya ang una. Nagulat si Xu Jingming at tinanong kung sino ang nauna sa kanya. Ipinaliwanag ni Eva na 100 taon na ang nakalipas, may isang batang nagngangalang Chen Liang na may SS rank ability at nalampasan din ang ika-25 palapag habang nasa parehong antas. Nakilala ni Xu Jingming ang pangalan mula sa kasaysayan at naalala niyang namatay ang prodigy habang nag-e-explore ng sinaunang guho bago pa man maabot ang tier 8. Tinanong siya ni Eva kung nais pa niyang magpatuloy at agad siyang pumayag. Dahil curious, tinanong ni Xu Jingming kung hanggang saan umabot si Chen Liang. Sumagot si Eva na namatay ito sa ika-26 na palapag matapos mapatay ang 3 lamang sa 5 tier 4 na peak beasts. Napangisi si Xu Jingming at idineklarang babasagin niya ang lumang record na yun ngayon din. Sinimula ni Eva ang trial ng ika-26 na palapag. Pagdating niya sa battlefield ay agad siyang pinalibutan ng 5 Storm Thunder Bears. Naghiwa-hiwalay ang mga halimaw upang umatake mula sa iba't ibang direksyon. Pinuri ni Xu Jingming ang kanilang taktika ngunit sinabi niyang wala rin itong silbi. Habang nagtitipon siya ng kidlat sa kanyang kamay, bigla siyang nagpatawag ng dambuhalang gintong kamay ng kidlat mula sa langit, bumagsak ito sa lupa at lumikha ng napakalaking pagsabog na agad pumatay sa lahat ng oso sa isang atake lamang. Pagbalik sa hall, binati siya ni Eva sa pag-clear ng ika-26 na palapag at sinabing umabot na sa 710,000 ang kanyang combat power. Nahulaan ni Xu Jingming na ang ika-27 palapag ay maaaring may tier 5 low-rank beast o kaya naman ay 12 ng tier 4 na peak beasts. Nang makita niyang isang tier 5 Earth Black Wolf ang kanyang susunod na kalaban, napansin niya ang matinding defensive abilities nito. Dahil unang beses niyang haharap sa isang tier 5 beast ng diretsahan, nagpasya siyang magpahinga muna. Kaya binigyan siya ni Eva ng 3 minutong pahinga, bahagyang napagod sa napakabilis na pag-akyat, umupo si Xu Jingming upang huminga ng maayos. Sa labas, napansin ng mga estudyante na sa wakas ay huminto rin si Xu Jingming. Tinanong ng senior si Kung Shi kung ano kaya ang nasa ika-27 palapag. Hinulaan ni Kung Shi na maaaring tier 5 beast yun o 12 ng tier 4 na peak beasts. Hindi naman naniwala ang nakatayong estudyante na tier 5 beast agad yun dahil pakiramdam niya ay sobrang laki ng tatalo ng difficulty. Sumang-ayon si Kung Shi na marahil ay grupo lamang ng tier 4 monsters ang kalaban, ngunit inamin niyang magiging napakahirap pa rin dahil sa dami ng mga ito. Sa loob ng simulation, natapos ang pahinga at nagsimula ang ika-27 palapag. Kumalat ang gintong kidlat sa paligid ni Xu Jingming habang muli niyang in-equip ang kanyang sibat. Inactivate niya ang kanyang thunder armor na bumalat sa kanyang katawan ng kulay ube at gintong kuryente. Handa sa laban, hinamon niya ang kanyang kalaban na umatake. Umungal ang dambuhalang Earth Black Wolf at malakas na itinapak ang mga paa nito sa lupa habang nagpapakawala ng kapangyarihan. Biglang nagsimulang bumagsak mula sa langit ang matutulis na tipak ng bato na parang meteor shower at dumiretso kay Xu Jingming. Mabilis niyang pinaikot ang kanyang sibat upang maitaboy ang mabibigat na bato. Ramdam niya ang bigat ng bawat tama at lalo pa siyang na-excite dahil matagal na raw mula nang makaharap siya ng ganoong kalalakas na pag-atake. Nang makakita ng pagkakataon, tumalon si Xu Jingming at itinarak ang kanyang electric spear patungo sa lobo. Ngunit mabilis na nakapag-react ang Earth Black Wolf at nagpataas ng makapal na haligi na bato mula sa lupa upang harangin ang atake. Hindi tumigil si Xu Jingming at tinamaan niya ang haligi ng sobrang lakas hanggang sa mabasag ito sa pira-piraso. Pagkawala ng alikabok, napagtanto ni Xu Jingming na ginamit lamang pala ng halimaw ang pader bilang panggulo habang lumilipat ng posisyon. Nagulat siya nang tumingala at makita ang Earth Black Wolf na pabagsak mula sa itaas habang nakabuka ang mga pangil nito para sa isang ambush. Nang makita ito ni Xu Jingming, nagulat siya at nabahala. Sa gitna ng virtual trial, tinamaan si Xu Jingming ng matinding hagod ng kuko sa balikat mula sa Earth Black Wolf. Tumalsik ang dugo at doon niya napagtantong hindi sapat ang kasalukuyan niyang depensa upang madaling tiisin ang mga atake ng isang tier 5 beast. Nagpakawala siya ng mga bolt of lightning ngunit madali lamang yung naiwasan ng Earth Black Wolf.
Habang sinusuri ang sitwasyon, napansin ni Xu Jingming na dahil sa napakabilis na galaw ng halimaw ay naging walang silbi ang kanyang S-class ranged lightning attacks, napagpasyahan niyang close quarters combat lamang ang kanyang tanging pagpipilian. Agad siyang sumugod gamit ang kanyang sibat habang nagpapalitan sila ng mababangis na atake ng lobo. Hinarang ni Xu Jingming ang isang napakalakas na swipe ng halimaw na lumikha ng matinding shockwave. Mabilis siyang tumalon pa atras upang magkaroon ng sapat na distansya habang pinupuno ng kumikislap na berdeng kidlat ang kanyang sibat. Iwinasiwas ni Xu Jingming ang kanyang sibat nang may napakalakas na puwersa at direktang sumalpok ito sa mabibigat na kuko ng Earth Black Wolf. Itinulak niya ang kanyang kapangyarihan hanggang sa sukdulang limitasyon. Biglang nagbago ang anyo ni Xu Jingming habang tumatayong parang apoy ang kanyang buhok at sumasabog ang gintong kidlat sa paligid niya. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang isang mapaminsalang atake na yumanig sa lupa at nagpadala ng mga tipak ng bato papunta sa lobo. Habang pinapanood ang simulation, labis na humanga si Eva. Pinuri niya ang pambihirang lakas ng kanyang S-class ability at sinabing siya ang unang 19 anyos sa loob ng isang siglo na nagpakita ng tier 5 combat power. Dagdag pa niya, dahil sa napakataas nitong tactical intelligence ay mas mapanganib pa siya kaysa sa mismong halimaw. Sa wakas ay nagtapos ang matinding labanan sa 20 minuto nang bumagsak ang dambuhalang lobo habang dagwang naghihingalo. Sa malapit ay nakaluhod ang lubos na pagod na si Xu Jingming habang ginagamit ang kanyang sibat bilang suporta. Mabigat ang kanyang paghinga habang pilit bumabawi ng lakas. Muling inilipat si Xu Jingming sa malinis na virtual hall kasama si Eva. Habang iniisip niya ang naging laban, napagtanto niyang naging mas mahirap yun dahil wala siyang S-class spear technique. Dahil dito, nagpasya siyang pumunta muli sa wilderness upang mag-ipon ng ability points para sa bagong technique. Masiglang binati siya ni Eva at ibinalitang tumaas ang kanyang combat power sa record-breaking na 1,010,000 puntos. Nagulat si Xu Jingming sa napakalaking pagtaas ng score. Ipinaliwanag ni Eva na napakabihirang tagumpay ang matalo ang isang tier 5 beast kaya napakalaki ng bonus na ibinibigay nito. Tinanong siya ni Eva kung nais niyang subukan ang ika-28 palapag at ibinunyag na ang susunod na challenge ay 5 tier 5 low-rank Earth Black Wolves. Pumayag si Xu Jingming ngunit humiling muna ng maikling pahinga upang makabawi ng stamina. Mabilis na kumalat sa campus ang balitang umabot siya sa 1,000,000 combat power at nagdulot ito ng matinding kaguluhan. Dahil dito, naging kumpiyansa ang mga estudyante na madaling mangingibabaw ang Magic City University sa National University League. Excited na tumakbo ang maraming estudyante papunta sa training tower upang makita ang resulta. Natulala naman ang mga senior student sa katotohanang may tier 3 student na kayang talunin ng isang tier 5 beast. Tinukso ni Kung Shi ang kanyang kaibigan at tinanong kung balak pa rin ba nitong haminin ang posisyon ni Xu Jingming bilang team captain. Dahil sa kaba ay nahulog pa ng estudyante ang kanyang cellphone habang inaaming kayang durugin siya ng isang taong may 1,000,000 combat power gamit lamang ang isang daliri. Samantala, tiningnan ni Yang Zhentian ang ranking update sa kanyang cellphone habang nakangiting ipinagmamalaki ang kanyang estudyante. Naisip niyang napakabihirang pandaigdigang tagumpay kahit para sa mga SS rank users ang isang tier 3 na kayang tumalo ng tier 5 beast. Namangha rin siya na ang kanyang pinaka-independent na estudyante ay siya ring pinakamalakas. Bilang coach ng koponan, napagtanto ni Yang Jiantian na kailangan niyang baguhin ng buo ang kanilang tournament strategy upang umikot sa napakalaking lakas ni Xu Jingming. Napansin din niyang maaari nang tumigil si Vice Principal Ling Shuang sa pag-aalala tungkol sa batikos sa pagpili nito kay Xu Jingming bilang captain. Habang nakaupo sa isang malambot na sofa, nakangiting tiningnan ni Ling Shuang ang kanyang cellphone. Napagtanto niyang sinadya ni Xu Jingming na makakuha ng napakataas na score upang mapatunayan sa publiko na tama ang desisyon niyang gawin itong team captain, dahil dito ay lalo niyang na-appreciate ang effort ng binata. Matapos ganap na makabawi ng enerhiya, muling pinaandar ni Xu Jingming ang kanyang gintong kidlat at sinabi kay Eva na handa na siyang simulan ng ika-28 palapag. Agad siyang inilipat sa battlefield kung saan napapalibutan siya ng Magic Circle at 5 nagngangalit na Earth Black Wolves. Kaagad na nagsagawa ng koordinadong pag-atake ang grupo habang walang tigil na naghahagis ng malalaking bato sa kanya. Desperadong pinaikot ni Xu Jingming ang kanyang sibat upang maitaboy ang mga paparating na bato ngunit nahirapan siya dahil sa sobrang dami ng pinagsamang pag-atake. Dahil sa sobrang hirap ng depensa, nakahanap ng pagkakataon ng isa sa mga lobo at marahas na kinagat ang kanyang balikat bago siya itinapon pataas sa ere. Nalunod sa pinagsamang lakas ng 5 tier 5 beasts, napasigaw si Xu Jingming habang marahas na pinupunit ng mga ito ang kanyang simulated body.
Biglang natapos ang simulation at lumitaw ang isang kumikislap na magic circle sa itaas ng battlefield habang nagre-reset ang sistema. Muling nag-respawn ang avatar ni Xu Jingming sa virtual hall habang bahagyang pixelated pa ang kanyang katawan. Maingat na sinabi ni Eva na nabigo siya sa ika-28 palapag. Kalmadong tiningnan ni Xu Jingming ang kanyang digital hands at tinanggap ang pagkatalo dahil inaasahan na niya yun laban sa ganoong kalalakas na kalaban. Gayunpaman, inamin niyang kakaiba pa rin sa pakiramdam ang simulated death experience. Ipinaliwanag ni Eva na ang death sequence ng simulation ay simpleng nag-aalis lamang ng sensory inputs upang protektahan ang utak ng user. Sinabi rin niyang kaya naman niyang gayahin ang tunay na kamatayan ngunit napakataas ng panganib na magdulot ito ng totoong mental damage. Dahil curious, tinanong ni Xu Jingming kung ano ang laman ng ika-29 na palapag. Pabirong sinabi ni Eva na karaniwan ay hindi niya yun sinasabi sa mga bumabagsak, ngunit gagawa siya ng exception para sa isang S-class student. Ibinunyag niya na ang ika-29 na palapag ay may isang tier 5 mid-rank Earth Black Wolf, habang ang ika-30 palapag naman ay may 5 ganoong halimaw. Dagdag pa niya, hanggang ika-30 palapag lamang sa kasalukuyan ang virtual trial. Nagulat si Xu Jingming sa mababang limitasyon at tinanong kung bakit ganoon kaikli ang simulation. Nag-cruise ng mga braso si Eva at tuyong ipinaalala na hindi naman mga halimaw tulad niya ang normal na estudyante, dahil karamihan sa seniors ay nagtatapos lamang bilang tier 4 na mid-rank. Higit pa raw sa sapat ang 30 palapag. Ngumiti ng may kumpiyansa si Xu Jingming at sinabing kakailanganin ng unibersidad na magdagdag pa ng mga palapag sa hinaharap para lamang makasabay sa kanya. Pabirong sinabi ni Eva na dapat muna niyang maklear ang ika-30 palapag bago siya gumawa ng ganoong kahilingan, habang unti-unting naglalaho ang kanyang avatar upang mag-log out. Ipinaalam ni Eva na ang pagkuha ng unang pwesto sa leaderboard ay may seasonal reward na 2,000 credits at naipadala na yun sa kanyang student account. Muling iminulat ni Xu Jingming ang kanyang mga mata habang nagde-deactivate ang kanyang physical stasis pod. Paglabas niya mula sa advanced machine, sinuri ni Xu Jingming ang kanyang kamay at namangha sa teknolohiya ng unibersidad. Naisip niyang bukod sa kawalan ng sakit kapag namamatay sa simulation, halos wala nang pinagkaiba ang virtual environment sa totoong mundo. Bigla siyang natigil sa pag-iisip nang mapatingala siya at mabiglang makita ang nasa labas ng kanyang pod. Napakaraming estudyante ang nagtipon sa training facility at pinalibutan ang kanyang stasis machine habang sabik na hinihintay siyang lumabas. Paglabas niya ay malakas na nagsigawan ng mga estudyante habang pinupuri ang kanyang kahangahangang 1,000,000 combat power. Tinatawag pa nila siya sa kanyang bansag na Thunder Emperor. Masigla rin nilang hinihikayat si Xu Jingming na kunin ang unang pwesto sa nalalapit na liga, habang isang babae pa ang nagmakaawang makahingi ng kanyang autograph. Napapalibutan ng sumisigaw na mga estudyante, napangiti ng alanganin ngunit naaaliw si Xu Jingming habang iniisip kung gaano ka-enthusiastic ang kanyang mga schoolmates. Matapos niyang makaalis sa excited na grupo, nasalubong niya si Song QQ. Masaya itong bumati sa kanya sa opisyal na pagkuha ng unang pwesto sa leaderboard. Mapagkumbaba lamang yung isinantabi ni Xu Jingming at sinabing normal lang naman ang ipinakita niyang performance. Pagkatapos ay pinalitan ni Song QQ ang usapan at ipinaalala ang ipinangako niyang spar matapos siyang makabalik mula sa Secret Realm. Tinanong niya kung libre ba ito mamayang hapon. Pabirong tinukso siya ni Xu Jingming at tinanong kung hindi pa ba siya nagsasawang matalo. May kumpiyansang itinaas ni Song QQ ang kanyang kamao at hinamon siyang pabagsakin siya kung talagang may kakayahan ito. Naaaliw namang ipinaalala ni Xu Jingming kung gaano niya kadaling natalo sina Song QQ at Jiang Chushan dati. Pumayag siyang makipag-spar ngunit sinabi niyang sa gabi pa yon dahil may mandatory team training session siya. Masayang sumang-ayon si Song QQ at sinabing hahanapin niya ito mamaya. Habang pinapanood niyang papalayo si Xu Jingming, namula si Song QQ habang namamangha sa bilis ng paglakas nito. Palihim din siyang umaasang magtatagumpay ang kanyang romantikong panliligaw. Kinagabihan, dumating sina Yao Fang at Kang Shi sa isang espesyal na bilog na silid na may mga advanced training pods. Tinanong ni Yao Fang ang kanyang teammate kung ano ang pakiramdam nito matapos mawala ang kanyang top rank. Kalmadong sumagot si Kung Shi na wala siyang sama ng loob dahil malinaw namang karapat-dapat si Xu Jingming sa unang pwesto dahil sa napakalaki nitong lakas. Dumating naman si Chen Dongling kasama ang isang blue-haired senior student at pinuri ang kanyang mature na pag-iisip. Napansin ng blue-haired student na may papalapit at agad nitong inalerto ang grupo. Pagpasok ni Xu Jingming sa silid, ngumiti siya at magalang na binati ang kanyang mga senior teammates habang dumedalo sa nakatakda nilang practice session.